allow the Lord to work in you throughout each week. So every week po kasi ay may mga sessions po tayo. Umpisan po natin dito sa God's Love. Then yung second, third, fourth, the 8 sessions po, it's about love. It's about God and about you na magkakaroon ng relationship with the Lord. And yun po yung ano natin, ang pinaka-target natin to have a relationship with the Lord. Okay. Second goal natin, be open sa mga changes. Kung ngayon, sino dito mga problemado? May mga pinagdadaanan. Isa ba sa mga pinagdadaanan yung mga katabi nyo? Okay. So, hindi naman po natin sinasabi na kapag sumali kayo dito, mawawala ng problema nyo. Kahit kami, natagal na namin dito sa community, may mga problema pa rin po kami. Pero, sana open lang po tayo sa cases na babaguhin ng Diyos, hindi lamang po yung pamumuhay natin, kundi yung pananaw natin sa mga problema. Okay. So kung paano natin sila harapin. Kasi di ba may mga tao na kapag may mga problema, nakafocus sa problema. So, nalilimutan niya na lahat pala ng problema may mga solusyon. So nalilimutan niya gawin ang solusyon. Ayan. And third, make each week an opportunity to learn from God. Kasi di ba, ang agenda natin, ang pinaka-agenda natin dito, kung bakit tayo pumasok dito, is to know God. Yun yung main. Kailangan mo kilalanin natin ang Diyos. And hopefully, on the 8th week, sana somehow, unti-unti natin nakikilala ng Diyos. Kasi after po ng CFP, doon po tayo mag-start ng journey natin to grow. Okay po? Yeah. Okay. So, God's love. Medyo medyo mabigat. Kasi pagmamahal ng Diyos. Pero unti-unti na natin. Unahin muna natin yung favorite ng lahat. Ano yun? Love. Yeah. Favorite mo is love. Ikaw, Kim and Gab. Ano tuloy mo pangalan? Katakayo. Ikaw, Kim. Kimberly. So si Kimberly and Gab, what is love para sa inyo? Commitment. Bawal copy-paste. Unconditional. Dito tayo sa naka-maroon. What is love? Love is mysterious. Nina? Love is mysterious. Love is patient. Love is patient. Jubel. Unconditional. Ikaw, please. Sacrifice sa ikaw, safety. Slam po tayo. Life is like a rosary full of mysteries. Slam po. And ako po, patuloy po ako naniniwala sa pag-ibig ng Diyos at sa plano ng Diyos para sa akin. Kasi since 1997, talagang gumalaw po yung Diyos sa buhay ko eh. Mula po nung dapat na hindi ako matutuloy sa Youth for Christ, yung dapat na ayaw ko talagang sumali sa Youth for Christ. Pero after ko sumali sa Youth for Christ at nagtagal ko sa Youth for Christ, isa lang yung na-realize ko, dapat pala, matagal na ako sumali. Kasi iba po yung fulfillment. Iba po din yung pamumuhay ko during the time na nasa Youth for Christ ako. Paano ba ito? Ginagawa? Right click. Ayan.
Ayan po, ako po ay may asawa, syempre. Hindi naman po pupunta dito sa Oras Service, wala akong asawa. At meron pa akong iisang anak. Ayan po ang asawa ko, nakaputi. Ayan. Ang tagal na kasi dumating, kaya late na rin kami nagkaanak eh. Ayan po. Ayan. Ito po. Ito po gusto kong pag-isipan niyo mabuti. Ano po? Ano mga bagay ang lubos mong pinagpapasalamat? Kunyari kayo kahit mga ilan, kahit mga 100, 150. So hanggang bukas tayo dito. Ayan. So magbigay po kayo kahit hanggang 3. Ano po yung mga bagay na lubos natin pinagpapasalamat? Isip po muna kayo. Nakaisip na po kayo? Ako lang karoon na isa. Okay. So, doon muna tayo sa agad dito naman. Okay. Bro Erwin, ano yung mga nais mong ipagpasalamat? Sa akin siguro bata na binigay sa akin yung asawa. Para kayo maniwala. Di ba yung reaction? Nagdaya ito lang sa compatible daw yung pagparehas kayo ng Biblia. Okay, sino po? Si Chat. Ano po yung ilan sa mga bagay na gusto pinagpapasalamat? Ano ba? Nakapagpahinga naman. Okay. Ikaw bro, gano'n ka ba kapag-upan? Nakapagpahinga naman. Nakahinga. Ikaw bro, Jeff. Salamat sa mga habang buhay at sa mga buhay ay siya at katulong sa iba. Okay. Si bro, ano po? Ano pong pangalan? Ano na po nasa ako buhay iwasan. Ano po? Yung buhay ng iwasan. Okay. Ikaw bro ka. At sobrang dami mo. Palista na pabigyan ko. Kahit ikaw dalawa. Siguro po, medyo ironic pero isa sa pinagpapasalamat ko po yung mga dumadating na problema. Kahit sabihin natin ng problema. Parang yun kasi yung nagiging sa amin. Maging malakas, maging down to earth. Yun yung nagbibigay sa akin ng chance na every day, every time, mahalan ng Pero sa positive number 1. Dito naman po tayo. Ikaw si saan gusto ko magpasalamat? Una po sa lahat, binigyan tayo ngayon ng panibagong buhay at nagkaroon ako ng sarili ko. Sinikman ko. Nung pinanganak ako sa mundo at sa mga magulang ko na nagbigay ng buhay sa akin. Siyempre, sariling bagay na nagkapamilya ako, nagkaroon ako ng mga anak, nagkaroon ako ng asawa. Yun yung mga pinagpapasalamat ko. At the same time, yung binibigyan ka ng mga pagsubok kasi doon ka natututo kung paano ka mabuhay. Alam ko, wala
Thank you. Okay po. Alam nyo, yung iba kasi, ang ina-expect ko, syempre, may mga tao kapag tinanong mo, ano yung mga gusto mong ipagpasalamat? Sobrang tagal nila mag-isip kasi parang feeling nila, dahil nga problemado sila, dumadaan sila sa pagsubok, parang feeling nila, wala silang nais pagpasalamat. Pero, sabi nga ni Sis Kim, even the problems, dapat maging grateful tayo. Kasi yun yung, di ba nga, ang ginto, hindi nagiging isang jewelry kung hindi dumadaan sa apoy. So, ganun din po yung buhay natin. And, di ba, sabi nga nila, ang buhay po natin, isang math. Parang mathematical problem. Na ang daming problema, ang daming problema, pero alam naman natin may solusyon. Di ba? Okay. Tinanong ko kayo kanina, what is love? And, syempre, yung pag-ibig kasi, di ba, parang ang sarap lagi pag-usapan. Kasi parang lagi ang sarap alalahanin kung paano kayo nag-meet, di ba? Di ba, sabi nga nila, ang lahat ng magagandang istorya ay iba-iba. Kasi iba-iba yung relationship natin, iba-iba yung pinagdaanan natin, iba-iba yung way na nagkakilala tayo. Merong nagkakilala tayo in an unexpected way. Sino po ba rito yung parang hindi nila inakalang sila yung hanggang huli? Wala naman. O talagang dininiwala kayo na yung katabi nyo ngayon is destined para maging kasama nyo ngayong araw na ito. Love. Pag-usapan po natin love. Kasi ito yung, as of now po kasi yung love yung commonly parang abuse ngayong panahon na to. Kasi minsan yung pagsasalita ng I love you ay labas sa ilong na lang. Diba? Hindi siya talaga yung pinipin. And yung pag-start ng love, ng relationship, hindi siya yung parang minsan sa pilitan na lang, di ba? And minsan sa isang family, sabi nga nila sa siguro very trending issue ngayon na sa isang family, minsan sabihin nila wala na kasang love eh. Pero dapat, di ba? Parang ako sa pananaw ko, nawawala po ba ang love? Ako kasi hindi ako naniniwala na nawawala yung love. Nakakalimutan, pwede. Pero hindi nawawala yung love. Kasi yung time na kung dapat na pinakangalagaan kasi natin yung love. Kasi naniniwala ako na kaya ang pinaka-main reason ng pag-ihiwalay ng mag-asawa dahil nalimutan nila kung paano nila minahal yung asawa nila. Kaya sila naghanap ng iba. Eh sabi nga nila, sino ba may kasalanan? Siguro kung may mga TikTok kayo na mamali, sino ba may kasalanan? Yung nagkulang o yung hindi nakontento? Diba? Pero ako kasi, naniniwala ako na bawat isa sa atin kasi may kanya-kanyang way to show his love or her love. So, minsan, nasa 100 kay God, ito yung 100%. Pero pagdating kay Kim, baka 80% lang yung pinibigay yung God. Pero kailangan natin kasi malaman kung paano natin i-appreciate yung ating mga spouses at yung mga partners natin. And ang Diyos ay pag-ibig. The Lord is the source of love. Kaya, bakit kaya sinabing ang Diyos ay source of love? Dahil we are made out of love. Bawat isa sa atin, we are created out of love. Kung mapapansin, kung mababalikan natin,
yung story of creation sa book of Genesis, the first book of the Bible. Diba? Ilang araw po ginawa ang mundo? 5 days na po. 5 days na po ginawa ang mundo. On the 6th day, ano po ang ginawa ni Lord? Yung tao. So kasi nung makita niyo yung yung makita niyo yung on the 5th day, nung makita niyo yung mundo, sabi niya, lahat ng ginawa niya is very good. And ay good. Pero parang may kulang. So nag-decide siya gawin yung tao. And nung nalikha yung tao, hindi lang good, very good. At nilikha ang tao sa kanyang image. So yung mga katabi natin ay created in His image. Okay? And yun po yung sa Old Testament. Pero sa New Testament po kasi, yung love ay kumbaga pinapakita yung love in a sacrificial manner. Siguro mamaya malalaman natin bakit sacrificial manner pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa New Testament. Yeah. Kaya po na sinabi ko kanina, ang pagmamahal ng Diyos ay lumilikha. At tayo, yung mga nakikita natin sa ating mga kapaligiran, yung mga naupuan natin, yung mga naisusuot natin, yung mga katabi natin mismo ay nilikha ng Panginoon. Pero, nung time na yun, kahit na puro kabutihan na ipinakita ng Diyos, anong ginawa ni Eva at Adam? Sumuway. Kasi meron pinagbabawal si Lord na isang puno na huwag sana kakainin yung bunga. Pero, natukso yung tao. Pero, kahit na pinalaya sila doon sa paraiso, hindi pa naman sila pinabayaan ni Lord. Binigyan pa rin sila ng mga makakain, binigyan pa rin naman sila ng may susuot, di ba? And even as, kahit na may mga kasalanan tayo, sino po rin dito mga perfect? Wala namang perfect po dito, no? So lahat tayo makasalanan. Pero, sa buhay po natin, kahit hindi tayo perfecto, at kahit na sobra-sobra yung kasalanan natin, na-feel po ba natin pinabayaan tayo? Siguro may mga times po na natural reaction ng mga taong parang nagkaroon ng problema. Yung first reaction natin, Lord, bakit? Diba? Pero eventually, marirealize natin, yung pinagdarasal natin, baka hindi ito yung para sa atin. So yun. Okay. So, kahit na nagkaroon ng kasalanan ng mga tao, si Eva at Adan, kahit na pinalaya sila, hindi pa rin sila pinabayaan. Si Cain at si Abel, sino po yung sino si Cain at si Abel? Yung magkapatid na sino yung pumatay? Basta hindi po ako, ha? So, yun. So, kahit ang isa sa kanila, kumbaga parang nagkaroon ng inggitan, di po ba? And normal sa mga kapatid na magkaroon ng inggitan, di po ba? Sino po yung may mga kapatid dito? Yeah. Di ba? Normal po. Tama po ba? Salamat po sa pagtanong, sa pagsagot. Ayan. Tapos si Moises na ilang taon na hindi nagkaroon ng anak. Tapos, di ba, ang pangako sa kanya ay ikaw, sa iyong magagaling ang buong angkan. So, yun. Tapos, yung kay Noah, nagpadala si Lord ng sobrang tagal na flood.
pero hindi niya pa rin hinayaan na yung mga katulad ni Noah ay mapahama. So, kung titignan po natin, never po tayo talaga pinabayaan ni Lord. Siguro tayo lang po yung nag-iisip na tayo pinabayaan. Pero, sabi ko nga po kanina, initial reaction po yun, pero sana eventually, ma-realize natin na si Lord ay patuloy tayong dinamahan at patuloy din nag-aaruga sa atin kahit na tayo yung lumayo. Dito po tayo sa God's love saves. Dito naman po sa God's love saves, sabi ko nga po kanina, di ba? Tayo po ay nilikha ng Diyos na kanyang kawangis. Tayo po ay nilikha ng Diyos out of love. Naalala niyo po yung parable of parable of the lost son. Yung parable of the lost son po sa Bible, meron po isang lalaki. Sabihin na natin, ang pangalan niya po ay Abelardo. Si Abelardo po ay may dalawang anak. Si Gab at si John Jay. Ngayon po, yung pangalawang anak na si John Jay, noong time na yun, lumapit siya sa kanyang ama na si Abelardo at hinihinginan niya yung kanyang mga. At during that time, kapag buhay pa ang magulang mo at hiningi mo na yung manang mo, sinasabi mo ng patay na yung magulang mo. Kasi hinihingi mo na yung manang mo. So, nagkiruan niya ni Abelardo. Binigay niya yung manang niya. Tapos, nagpakalayo-layo si John Jay. Saan siya nagpunta? Sa malayo-malayo na hindi makikita ng kanyang ama. Ano nangyari sa kanya? Ginastos niya yung pera niya sa sugal, alak, babae, at kung ano-ano pa. Tapos, dumating yung panahon na naubos na lahat. Hanggang sa pumasok siya sa nag-aalaga ng baboy. Ang naging trabaho niya doon, tagapagpakain ng baboy. And during that time, yung pinakabababa uri ng pamumuhay. Tapos habang nagpapakain siya ng baboy, nakita niya yung baboy sarap na sarap. Sabi niya, buti ba yung baboy, may pagkain o wala. Pero hindi niya naman naisip na agawan yung baboy. Pero ang naisip niya, buti pa yung mga alipin ng tatay ko, ni Tatay Abelardo. Ang sasarap ng mga pagkain, magaganda yung tinutulugan, magaganda yung pagmumuhay. Ano kaya kung bumalik ako sa tatay ko? Yun yung plano. Then, nagplano na siya kung ano yung mga magiging script niya. Sabi niya, sasabihin ko sa tatay ko na na gawin niyo na lang po kung isa sa mga alipin niyo. Yan. So parang, yun yung mga naiisip niya para tanggapin lang uli siya ng tatay niya. Kasi, not knowing na yung tatay niya ay laging nag-aabang sa kanya sa pagbabalik niya. Tapos nung time na bumalik na siya doon sa kanila, madali siya nakita ng tatay niya. Kasi nga, everyday, nakatunghat yung tatay niya para sa pag-aabang sa pagbabalik niya. Ano po ang nangyari? Nasabi niya ba yung nasabi niya ba yung mga script niya? Hindi po. Hindi na po niya nasabi. Kasi niyakap na po siya ng tatay niya. And kumbaga yung tatay niya, hindi niya nakita kung ano yung naging kasalanan ng anak niya. Ang nakita niya, yung anak niya bumalik. Okay? Tapos, anong ginawa ng tatay niya? So, nagpahanda siya kung ano yung pinakamatabang buya, ikinatag para sa kanya. Yung magagalang damit, itinasuot sa kanya. Para mapil ng anak niya na welcome back, welcome home.
Tapos, nagkaroon ng party. Umuwi yung panganay, si Gab. Umuwi si Gab sa kanila. Nagtaka siya. Bakit? Bakit anong meron? Bakit may party? Tapos, tinanong niya isa sa mga alipin. Kasi yung kapatid niya po ay bumalik na. So si Gab, ano naramdaman ni Gab? Medyo nasaktan siya. Kasi sa feeling niya, ako yung nandito, hindi mo lang ako pinag-party. Ako yung nandito at nagpapakahirap sa kabuhayan natin. Pero parang hindi niyo ako na-appreciate. Samantala yung kapatid ko na itinuring kayo patay na kasi kinuha niya yung mana niyo at nagpakalayo-layo para gastusin lahat ng kayamanan niyo. Umalik lang, pinag-party niyo. Bakit? Ano yung sabi ng ama? Sabi ng tatay, ni Tatay Abelardo, ikaw, ano man yung meron ako, ay sa'yo. Ang kapatid mo, nagbalik at muling nabuhay. So, end of story. Ano po yung learnings natin doon sa story? Actually, yung kasing story, parang ang sabi nila, ang pinaka-focus, ang pinaka-main character ay yung anak. Pero kung titignan nyo, ang pinaka-main character nun ay yung tatay. Bakit? Bakit? Med? Parang nandun sa part niya yung pipilit niya pa rin yung anak niya sa kabila ng tinaturan siya. Kaya yung decision niya para sa napakabigat ko. Natanggapin din yung isa niya. Kasi piniklewa ko po sa isang magulang, di ba nandun yung pride natin para sa mga anak natin. Pero dito sa story, kumbaga parang hindi inisip ng tatay yung pride din. Every day, inaabangan niya yung anak niya. So, talagang mahal na mahal niya pa rin yung anak niya kahit na may ginawa sa kanya hindi maganda. And iba rin yung sakripisyo ng tatay, di ba? Na hinayaan niya din yung anak niya na lumayo para matuto din. Kasi hindi naman tayo mga magulang, di ba? Hindi naman tayo yung lagi binibaby yung mga anak natin. May mga times talaga na hinahayaan natin sila mataba, hinahayaan natin sila maunto para at least matuto din sila. Diba? So, hindi yun yung laging pag nadapa, so ayuin na natin. Or halimbawa may mga gusto sila na lagi natin ibinibigay. Diba? Dito, pinapakita natin na yung nandun pa rin yung katangian ng tatay niya na mapagmahal sila, pero may mga times na kailangan mo rin manindigan para matuto yung mga anak. God's love routines. Sabi nga natin kanina, in the New Testament, yung pagmamahal ng Panginoon ay pinakita sa isang sacrificial manner. Bakit sacrificial manner? Kasi hinayaan niya na yung anak niya na si Jesus Christ na mapunta dito sa lupa hindi para maghari, hindi para pagsilbihan, kundi para mamatay para sa kasalanan. Para sa kasalanan na hindi naman kanya. Meron nga pong, siguro ito, mula ng bata tayo, familiar na tayo sa Bible verse na ito. Basahin na po natin sabay-sabay. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. So, kahit, sabi nga natin kanina, kahit masakit para sa
ibibigay yung isang kanyang nag-iisang anak, hahayaan niya para sa ikabubuti ng lahat. God's love is reflected in His creation. God's love is described in the parable of the Father and His two sons. But the fullest revelation of God's love is the sending of the Son to suffer and die that we may have eternal life. And yun yung nakakapag-sustain sa bawat isa sa atin. Na alam natin at iniwala tayo na hindi lang naman ginawa ni Jesus yun para lang magpasikat. Diba? Magpapasikat ka, papatayin ka. Diba? So ginawa niya yun out of love. Para at out of perspective at out of obedience sa kanyang Ama. Ito yung magandang sinabi ni Saint Teresa of Calcutta. The only cure for loneliness, despair, and hurt is love. Sa mga panahon po ngayon, usong-uso yung may anxiety, usong-uso yung may mga psychological issues, may mga psychological illnesses, di po ba? May mga depression. Pero yung ibang tao, di ba? Laging sinasabi, nasa isip lang yan, yung mga depression, yung mga anxiety. Hindi dapat yan, mahinang klase kasi mga tao. Pero, totoo po yun. Kasi, ilan sa amin dito dumaan doon. Ilan sa amin dito, muntikan ng paggabi, ng depression. And, kung hindi lang sa pagmamahal ng Diyos, sa pagmamahal ng mga taong nagmamahal din sa amin talaga, ay baka ilan sa amin wala na dahil nagpatalo kami sa depression. And love has no meaning if it is not shared. Kung may pagmamahal tayo, share natin sa mga taong walang makain, sa mga taong walang gamit, sa mga ako kasi kami mag-asawa lagi malakas ang impact sa amin ng mga matatanda nasa kalsada. Yung naghahanap buhay pa rin matatanda kahit sobrang maganda po ba na para lang may maitustos sa kanyang pamilya. Iyon talaga. Sa mga bata medyo pa kami, basta sa kami mas nagbibigay. Kasi feeling namin wala nang magbibigay sa kanila. Love has to put into action. So, yun po. So, kung meron tayong pagmamahal, sana i-share po natin sa iba. At kapag na-share natin sa iba, yung pagmamahal na na-share natin, pwede maging inspiration para sa iba na magtuloy-tuloy din mag-share. Tayo'y umiibig sapagkat Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi naman natin, sabi nga kanina, diba, love is sacrifice. Hindi mo natin matututunan na love is sacrifice kung hindi dahil sa mga examples at sa mga may pinakita sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Meron ba tayo sa i-comment sa video? Cellphone? Sa sounds. Bluetooth. Wait lang. Wait lang, bro.